Sa gabing ito kami nagagalak at nagpapasalamat. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang gabing ito ay pinili mo at ipinaghanda mo ang bawat isa sa amin Praise God. para ikaw ay aming mapaglingkuran. Amen. Salamat po sapagkat napakaraming mga taon na dumating sa amin. Ngunit hindi mo kami pinabayaan, iniwan. Kaya salamat sa taong ito na papasok. Tulungan mo kami na marami pa kaming bagay na magawa para sa iyo. Amen. Glory to God. Tulungan mo ngayon ang bawat isa sa amin. Praise the Lord. Panginoon, Purihin ka, Diyos. tulungan mo kami na lalo kaming magpakatibay, magpakatatag. Praise God. Anumang bagay na maranasan dumating sa amin. Pagkahabagan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na naririto. Bigyan mo kami ng puso na handang makinig, magpakumbaba. Handang tumalima, sumunod sa aming Panginoon. Amen. Praise God. Salamat po sa pangalan ni Jesus sa amin. Glory to God. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Muli, binabati ko kayo ng maligayang bagong taon. Nagagalak din ako kay Pastor Danny at kay Pastor Bernisa sa pagkakataong ito na ipinagkatiwala sa akin magsalita sa pulpito sa harapan po ninyo, mga kapatid. Samahan niyo ako, mga kapatid. Total ngayon ay bagong taon. Ang sanlibutan ay hindi yan matutulog hanggang madaling araw sila. Kaya tayo, mga kapatid, tutulog tayo. Pero bago yan, tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya samahan niyo ako, mga kapatid. Ang nais ko lang, mag-praise the Lord kayo, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Ang mensahe na dadalhin ko sa inyo, kukunin ko dito sa Galacia, sa 6 ang talatang 9 hanggang 10. Basahin ko po, mga kapatid. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya ang paksa na dadalhin ko sa inyo, mga kapatid, ang dapat gawin ng isang tao pagpasok ng bagong taon. Yan ang paksa na dadalhin ko sa inyo. Ang dapat gawin ng isang tao pagpasok ng bagong taon. Alam niyo, mga kapatid, pawala na yung taong kasalukuyan. Darating papasok yung bagong taon. Kaya papasok ang 2025, mga kapatid. Kaya, ang taong ito, mga kapatid, na pagpasok, ang sanlibutan, mga kapatid, may iba't ibang kaparaanan na ginagawa. Ang iba, mga kapatid, mapapansin natin kung ano ang kanilang ginagawa pagpasok ng bagong taon. Kailangan daw ay maghanda ng maraming paputok. Kasi pag marami daw paputok, ay buwinas. O, di ba? O, buwinas. Pag maraming paputok, kaya nagpapaputok silang napakaraming paputok. At ito ay ipinagbabawal na ng gobyerno magpaputok. Dahil, ang totoo niyan, mga kapatid, marami nang naputulan yung kamay. Marami nang nabulag, marami na pinsala. Dahil sa pagpapuputok, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, yan ang sanlibutan. Pagpasok ng bagong taon,
may iba't ibang kaparaanan na ginagawa ang sanlibutan, mga kapatid. Kaya, mapapansin natin mga kapatid, na ang mga tao sa sanlibutan ito ay maraming ginagawa. Di ba? Kaya may kakilala ko niyan Boy Pugi ang tawag sa kanya. Boy Pugi, nung maputulan ng kamay, hindi na Boy Pugi ang tawag sa kanya. Boy Putol. Sipin mo yun, mga kapatid. Hindi na Boy Pugi ang tawag sa kanya. Nung maputulan siya ng kamay, tinawag na siyang Boy Putol. Bakit? Naputulan, nung paputok. Kaya mga kapatid, yan ang mga ginagawa ng sanlibutan na mga paraan pagpasok ng bagong taon. Ang iba naman kung ano ang ginagawa, magsayaw na magsayaw. Mga kapatid, basta makikita mo ang sanlibutan. Mga kapatid, pero sa atin bilang mga mananampalataya, ano ang payo ng banal na kasulatan? Ang sabi, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang una na dapat gawin ng mga mananampalataya sa taong ito, mapaggawa ng mabuti. Amen. At sabi dito mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, gagawin natin habang may pagkakataon. Bakit? May time pala na hindi na tayo makagawa ng mabuti. Ay bakit? Mga kapatid, kasi pagharap natin sa Diyos, ang inaasahan ng Diyos yung magawa natin mabuti. Kaya, habang may panahon, may pagkakataon, ang sabi mga kapatid ay magsigawa tayo ng mabuti. Kaya sabi rito mga kapatid, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang sanlibutan mga kapatid, hindi napapagod gumawa ng masama. Diba? Gawa sila ng gawa ng masama. Pero tayo, ang ipinapayo at inaasahan ng Panginoon sa atin, bilang mga mananampalataya, ang paggawa ng mabuti. Amen. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya sabi, lalong-lalo na sa kasambahayan sa imo pagtuon. Yang kasama pala natin yung brother at sister natin. Lalo ipakita natin ang paggawa ng mabuti sa kanila. Kasi pag hindi tayo gumawa ng mabuti, mga kapatid, yung ka-brother, yung kasistiran natin, gawa natin ng masama, mapupulaan tayo. Hindi tayo paniniwalaan. Kaya, mga kapatid, ang sabi ni Kristo, yung paggawa ng mabuti, tinawag ni Kristo na liwanag. Basahin natin. Pag tayo gumagawa tayo ng mabuti, gaya tayo ng ilaw na nagliliwanag. Sabi sa Mateo, mga minamahal, babasahin ko sa inyo sa Mateo. Sa 5, ang talatang 16, ganito ang sabi. Sundan nyo lang mga kapatid, samahan nyo ako. Mag-imin tayo, mag-praise the Lord tayo. The Lord. Sabi nito mga kapatid, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Gaano kahalaga sa isang tao na mananampalataya na tayo gumagawa ng mabuti, ang sabi, gaya kayo ng ilaw na nagliliwanag sa kadiliman. Kaya, pag tayo mga kapatid gumagawa ng mabuti, gaya pala tayo ng ilaw. Pero pag tayo gumagawa ng masama, nasa loob ka ng church, mga kapatid, mapupulaan tayo. Hindi ka paniniwalaan na ikaw sa Diyos. Kaya ang sabi ang payo, magliwanag na gayon ang inyong mga ilaw, ang paggawa ng mabuti. Lumiwanag nawa ang iyong mga gawang mabuti. Alam niyo, yung paggawa ng mabuti, gaya rin, wala yung pinagkaiba sa yung paggawa ng mabuti, walang pinagkaiba sa kabaitan. Basahin natin. Yung taong gumagawa ng mabuti, walang pinagkaiba sa isang taong gumagawa ng kabaitan.
Ang halimbawa dito si David. Babasahin ko sa inyo si David. Ang ginawa niyang pagpapakabait, mga kapatid, sa aklat ng Samuel, sa 18, ang talatang 14, nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. 14, nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. Alam niyo yung taong mabait, mga kapatid, pag ang tao gumagawa ng mabuti, pwede mo tawaging mabait. Ang taong gumagawa ng masama, hindi mo pwede tawaging mabait. Baka masabi mo yung salbahe. Di ba? Oo, purihin ng Panginoon. Kaya si David, mga kapatid, nagpakabait si David. At sa kanyang pagpapakabait, sinamahan siya sa Diyos. Lord. Isipin mo, si Goliath, napakalaking tao. Napakalaki ni Goliath, mga kapatid. Bakit? Higante. Higante. Si David, maliit lang. Sabi ni Goliath, ito ang lalaban sa akin. Dudurugin kita. Pero mga kapatid, dahil si David nagpakabait, hindi siya iniwan, sinamahan siya ng Panginoon. Lord. Purihin ng Panginoon. Yan palang napakahalaga, mga kapatid, ng isang tao bilang mananampalataya, lalo sa taong ito, pagpasok ng bagong taon, gumawa ka ng mabuti, magpakabait ka, at sasamahan ka ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, sasamahan ka ng Panginoon. Lord. Iwanan mo yung mga kasama mo. Iwanan mo yung mga kasama mo. Lalo pag kasama mo gumagawa ng masama, iwanan mo. Pumunta ka sa mga taong gumagawa ng mabuti. Lord. Hindi ka iiwanan ng Diyos. God. Bakit ka pa sasali sa kanila kung sila'y masama? Di ba? Maghiwalay ka sa kanila. Mag-iba ka. Sumama ka sa mga taong mabait at gumagawa ng mabuti. The Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Dahil pag ang sinamahan mo yung sanlibutan, ano ang sinasabi? Pag ang tao ay nagigipag ka sa sanlibutan, pagigipag-away sa Diyos yan. Tama. Oo, mga kapatid. Lalo kang mawawala ng kapayapaan. Sa halip na andun ka sa mga gawa ng sanlibutan, napunta ka ngayon sa gawain ng Diyos, matutuwa sa iyong Panginoon. The Lord. Purihin ng Panginoon. Kaya anong dapat gawin ng tao sa taong ito, mga kapatid? Mapaggawa ng mabuti. Purihin ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid, na dapat gawin ng tao pagpasok ng bagong taon? Mapagpasalamat sa Diyos. Ito ang sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos tungkol sa inyo. Thank you, Lord. Sa taong ito ay apikin ako mag 2055. Sige mo yan. Sabi nga nila, tumanda ka na walang pinagkatandaan. Ay, makaralo na. Oh, may lalaki ako na mga kapatid, sabi ng babae, ang tanda mo na. Ang tanda mo na. Pinagalitan siya ng bata pa, babae. Ang tanda mo na. Wala kang pinagkatandaan. Pinagalitan yung matanda. Bakit? Matanda na, bastos pa. Binabastos yung babae, matanda na, bastos pa. Pinagalitan siya ng babae. Ito, matanda ka na, wala kang pinakatandaan. Ang ibig sabihin, matanda na, wala di pa nababago. Kaya may mga tao ngayon, matanda na. Mahilig pa rin. Babaero pa rin. Aljins rin. Panginoon Jesus. Ako ba, diri. Panginoon Jesus. Oo. Kaya mga kapatid, yung salitang matanda ka na, wala kang pinagkatandaan, ibig sabihin matanda na, hindi pa nababago. Sipin mo yan. Kaya mga kapatid,
sa taong ito, marami pang tao na alipin ng kasalanan. Hindi pa nababago talaga. Sa mahabang taon, mga kapatid, hanggang ngayon hindi sila nababago. Bakit? Alipin ng kasalanan, sabi ni Jesus Christ. Basahin natin yan, mga kapatid. Sabi sa Juan, sa 8, ganito ang sinasabi ni Jesus Christ. Oh. Sa 8, mga kapatid, sa talatang 34, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Isipin mo yan. Kaya may mga tao na, sa taong ito, mga kapatid, hindi nila maranasan yung pagbabagong buhay. Alipin pa rin sila ng kasalanan. Pero tayo, mga kapatid, ano ang ating dapat himuon? Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Yung pagkalikha lang ng Diyos sa atin, dapat tayo matuwa. Ay, grabe yan, mga kapatid, ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Dapat ikagalak mo yan, ipaglingkod mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung pagkalikha lang ng Diyos sa atin, basahin natin, nilikha tayo ng Diyos. Sabi sa Genesis, mga kapatid, 2, talatang 7. Sabi rito, sinabi ng Panginoon Diyos, nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang liwanag na tayo talaga ginawa lang tayo ng Diyos. Kaya sa taong ito, mga kapatid, masasabi ko, Lord, salamat, nilikha mo ako. Kaya marami tayong dapat ipagpasalamat na bago ang ating buhay. Ang ibig sabihin ng nabago, hindi manhid ka na sa kasalanan. Ayaw mo na sa kasalanan kasi ang kasalanan, grabe yan, mga kapatid. Ano ba yung maniwala niyan? Alam niyo, yung kasalanan, parang kanser yan. Ay, grabe. Yung gaya nung nabanggit ko kanina, nabanggit ang kapatid natin, may asawa, iniwan ng asawa. Alam niyo, yung paghihiwalay, mga kapatid, hindi yan sinasadya. Parang ginatisting lang ina, pero nangyayari, nagkatotoo yan. O mga kapatid, walang magsasabi, mahal, iiwan na kita, alis na ako. Walang magsasabi niyan, kay testingin ka, mga kapatid, pero ang mangyayari, maghihiwalay talaga kayo. Bakit? Kasi mga kapatid, ang gaya po dito sinasabi ng propeta Isaias na ang Israel, mga kapatid, ay asawa ng Diyos. Ang Israel, asawa ng Diyos yan. Pero bakit naghiwalay ang Israel sa Panginoon? Yung mag-asawa, yung dalawang mag-asawa, nangyayari din yan. Yung Israel, asawa, ang turing ng Panginoon. Ang Israel, sabi sa aklat ng Isaias yan, ang Israel, ang bayan ng Israel, itinuturing ng Panginoon. Nakapartner, asawa. Pero, ang tanong, naghiwalay ba ang Israel sa Ginoo? Humiwalay. Pumunta sila sa sa Diyos-Diyosan eh. Pumunta sila sa Diyos-Diyosan, Brad eh. Oo. Kaya alam nyo, ang pag-aasawa, maganda sana yan. Pero pag hindi maganda, mas mabuti pang walang asawa. Mga kapatid, alam nyo may asawa, maganda yan. Bakit? May kapartner ka. Lalo ako, pag hinilot ko yung asawa ko, nalilipay sa akin, kahit parahilot ako. Diba? Eh, yung ihilotan mo asawa mo, malaking bagay niya. Ay kung mawalan ka ng parahilot, sino maghihilot sa imo? Oo, mga kapatid, ba talaga, mga kapatid? Kaya, alam nyo, mga kapatid, ang Israel, itinuturing na asawa ng Panginoon. Pero nung magkasala ang bayan ng Israel, bumiwalay sa Panginoon. Pero, ano ang sabi ng Panginoon? Binibigyan ng pagkakataon ng bayan ng Israel na bumalik
Bakit? Ang turing ng Panginoon sa Israel, asawa. Kaya, Brad, kung pumatok si Mrs. at bumalik sa'yo, iharap mo kami lahat dito. Witness kami. Iharap mo kami. Magiging witness kami sa pagbabalik ni Mrs. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Alam niyo, yung ang pagsisisi, kailangan niya. Kung totoo talaga na pagsisisi. Pero kung babalik sa'yo para kalukuhin uli, ay wag na. Di ba? Doble yan, sakit ang ulo eh. Alam niyo, ang katungkulan ng lalaki, grabe yan. Oh. Ang responsibilidad ng lalaki sa asawa, marami. Oo. Pero mga kapatid, mahirap magpakain sa asawa kung hindi tapat. Papakainin mo yan, asawa mo yan eh. Pero mga kapatid, pag niloloko ka na, ay mahirap. Pero mga kapatid, sa lupa lang ang pag-aasawa. Sa langit, wala na yan. Purihin ang Panginoon. Kaya anong dapat ng tao gawin? Anong dapat himuon sa isang na tao? Pagpasok ng bagong taon, ang sabi, mapagpasalamat. Yan. Kaya may mga taong hindi na umabot ng 2,000. Sa taong ito, hindi na umabot. Hanggang ano lang sila. Lalo yung mga tinamaan ng bagyo, mga tinamaan ng lindol, maraming namatay. Pero tayo, masasabi ba natin, thank you Lord? Narito pa rin kami. Kaya sabi, magpasalamat tayo sa Diyos. Maraming taong namatay, hindi na umabot sa taong ito. Diba? Eh tayo, mga kapatid, magpasalamat tayo. O si brother, may sakit. Sabi ko, Lord, pagalingin mo yung kapatid namin. O biyaya, magaling na. O brother Doming. O, siyempre, pag ang kapatid natin may sakit, nag-aalala tayo. Sabi ko nga, hindi ko man madalaw si brother Doming. Pero yung puso ko, yung pag-pray, naroon sa Panginoon. Salamat. Oh, praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi, mapagpasalamat sa Diyos. Kaya sa taong ito, anong dapat himuon ka? Mapagpasalamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya ang pagpapasalamat sa Diyos, alam niyo, may mga paraan yan. Oo. Naalala ko yung isang babae nung magkrusada kami. Nagkrusada kami, may dumaan na babae, nagdis sa mensahe. Lumapit. Saya, pero hindi kami nagpapa-offering. Sabi niya, Pastor, offering ko. 5 years ako na iningatan ng Panginoon sa abroad. Pero di tayo nagpapa-offering. Yan ang sinasabing biyaya, ang liwanag ng salita ng Diyos. Pumapasok din sa puso. Kaya yung pagbibigay, mga kapatid, maglulungit ka. Kung ano nakikita mo sa simbahan ng kulang. Magbibili ka, tutulong ka, paraan ng pagpapasalamat sa Diyos yan. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya yan ang makaparaanan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ano pa mga kapatid? Pangatlo, ano pa ang dapat himuon sa isang na tao pagsulod sa bagong tuig? Pangtulo, dapat maranasan niya ang tunay na pagbabagong buhay. Ito ang problema, ito ang gusto. Ito talagang gusto ng tao. Kaya, bagong taon, magbagong buhay. Ang pagbabagong buhay, mahirap inihimuon. Kaya na sabi ng iba, kung gusto daw ng tao magbagong buhay, madali na. Pero kung madali lang pagbabagong buhay, tanan tani na tao, nagbago na. Di ba? Sabi na, ang pagbabago daw, madali lang na. Nasa tao la daw na. Ay kung ang pagbabago, madali la at sa tao la. Kaya tanan tani na tao yun na, good boy na. Tanan tani na mga tao, mga kapatid, na bago na. Pero ang pagbabago, mga kapatid, saan ito matatagpuan? Basahin natin. Ang pagbabago
ang tunay na pagbabagong buhay, saan ito mararanasan ng isang tao? Sa 2 Korinto 5:17, 5:17. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila, pawang naging mga bago. Ano daw ang tunay na pagbabagong buhay? Pag ang tao kay Kristo. Bakit mga kapatid? Mararanasan natin ang pagbabago pag tayo kay Kristo. Ang halimbawa niyan si Apostol Pablo. Ang pagbabago ni Pablo kay Jesus Christ talaga. The Lord. Si Pablo mamamatay tao, manguusig. Yan ang mga halimbawa ng mga taong tunay na bago ang buhay. Pero may mga tao ngayon na hindi nababago. Nagpapakilala, sila ang totoo. Pero hindi talaga nabago. Pero wisyo pa sa pamilya, sinisira pa ang pamilya na may pamilya. Sipin mo yan. Mga kapatid, kaya hindi talaga nabago. Pero mga kapatid, sa Biblia, gaya ni Maria Magdalena, ang pagbabago ni Maria Magdalena, hindi niya na binalikan ang kasalanan. Bakit? Binago sila ng Panginoon. Kaya ang mga tao na nabago na, tunay na nabago ang buhay, hindi na bumabalik sa kasalanan. Bakit? Pag ang tao daw na nabago ang buhay, pag binalikan mo ang kasalanan, lalala pa ang gagawin mo sa sanlibutan. Sipin mo yan. Kaya mga kapatid, dapat maranasan ng tao ang tunay na pagbabagong buhay. May kakilala ko na nagbagong buhay, pero hindi tunay. Para sugal siya, yan na din na nagsusugal. Bakit? Wala nang lupang may binta eh. Wala nang karabaw na may binta. Bakit pag nagsusugal yun, lupa, kalabaw ang binibinta? Para makasugal, ngayon hindi na nagsusugal. Bakit? Wala nang kalabaw, wala nang lupa ang naibinta. Siyempre mo yan mga kapatid, nagbago na daw siya. Dati nagasigarilyo, nagainom. Yan na, di naman na nagainom, nagasigarilyo. Bakit? Dati ng tama ng baga niya. Halos maubos ng baga, sunog ng baga. Kaya sabi, nagbago na ako. Yan, pagbabago, pero hindi tunay. Ang tunay na pagbabagong buhay, nakikipagrelasyon sa Panginoon. Gaya natin ngayon mga kapatid, ang kagalakan ta sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya, ang tao makakalakad sa panibagong buhay kapag pumasok sa bautismo. Yan ang sabi sa Roma. Kaya hindi pa nabautismuhan, magpabautismo kayo mga kapatid. Para ang tao ay makalakad sa panibagong buhay. Amen. Lalo sa taong ito mga kapatid, sabi rito, tayo nga'y mga nangalibing, nakalakit niya sa pamagitan ng bautismo, sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaya ang pagbabagong buhay madali sa tulong ng Panginoon. Kung lagi may gawain, dumalo ka lang. Habang mayroon kang narinig na maminsahe, mag-praise the Lord ka lang. Maya-maya, mabait ka na. Ang espiritu magiging, mababago ng espiritu mo. Mga kapatid, kaya yung mga anak ko, pinag-pray ko na maging mabait sa akin. Bakit? Kasi pag may hinihingi sila, nabibigay ko naman. Kaya prayer ko lang, Lord, tulungan mo yung mga anak ko. Maging mabait sa akin. Bakit? Kasi pag hindi ko maibigay ang para sa kanila, parang nagkukulang ako. Kaya ako nagsisikap na lahat na kailangan nila maibigay ko. Pero nagiging malungkot ako kapag sila hindi ko nakakasama sa gawain. Bakit? Ang salita kasi ng Diyos, pagkain ito sa ating mga spiritual na pangailangan. Mga kapatid. Kaya,
Mga kapatid, yun ang panalangin ko sa taong ito na yung mga anak ko, makasama ko lahat sa paglilingkod. Mga kapatid, lahat. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya, ang tunay na pagbabagong buhay ay matatagpuan sa Panginoon Jesucristo. Kaya, sino ang mga halimbawa na nabagong buhay, mga kapatid? Si Apostol Pablo, si Maria Magdalena. Yan. Kaya ito ang mga tunay na pagbabagong buhay. Hindi na nila binalikan ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga ni Portugal, alam niyo yung pato daw, yung pato pag lumakad, pag ganun-ganun. Dire-diretso. Pero ang mga mananampalataya dapat diretso na. The Lord. Yung pato, pag lumakad yan, pag ganun, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Hindi diretso. Ganyan ang mangyayari sa tao kapag hindi pa siya nakakalaya sa kasalanan, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, dapat lumakad tayo ng diretso para sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kaya ano yan, mga kapatid, tunay na pagbabagong buhay. Purihin ng Panginoon. The Lord. Kaya, naalala niyo yung awit ni Andrew A. Gusto kong bumait at hindi ko magawa. Sa tao ang awa, sa Diyos ang gawa. Second mo yan. Nangangarap ang sanlibutan na magbagong buhay. Ito ang mahirap gawin pag dili kabuligan sa Ginoo. Ay pagbabagong buhay, ano yan, mahirap din mga kapatid. Pero, ang pagbabagong buhay madali sa tulong ng Panginoon. The Lord. Praise the Lord, purihin ng Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. Kaya kailangan mo lang mga kapatid, manampalataya sa Panginoon. The Lord. Yan, mga kapatid. Kaya, ito ang dapat himuon sa isang na tao, mga kapatid, ang pagbabagong buhay. Purihin ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Ang pang-apat na dapat himuon sa tao, mapagserbi sa Ginoo, mapaglingkod. O basahin natin ang talata, sabi ni Pablo. Sa taong ito, pagpasok ng bagong taon, anong dapat himuon sa tao? Mapaglingkod sa Panginoon. Sabi sa Roma 12, mga kapatid, ganito ang sabi, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Anong sabi? Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Kaya, pang-apat, mga kapatid, na dapat himuon sa tao, sininatuig na pagsulod, mapagserbi sa Panginoon. Alam mo yung paglilingkod, mga kapatid? Ang paglilingkod, mga kapatid, sabi nga ng banal na kasulatan, walang kalugian. Irilugi ang tao, maglingkod sa Diyos. Sabi nga ng opisyal, pag ikaw opisyal ng bayan, mayor ka, nung nakausap ko yung mayor sa may Maripusa, sabi niya, Pastor, kami nagpundar sa barangay. Si Pastor Bernice kasama. Kami nagpundar siya akong lulog. Barangay Captain. Barangay Captain. Hasta yan na sa panahon pa ni Marcos, ang tatay ko gayon, ang Kapitan Sinig. Hasta yan ako, kay di ako gusto na mapunta ini sa iba. Ganun ba? Opo. Tango lang kami ng tango. Pero sabi ko, Kap, kumusta? Okay man ang tao. Sa'yo, pambihira, ginawa mo ng pinakamabuti. May sinasabi pa sa tao. Ganyan kasi pag ang tao, naglingkod ka sa tao. Ginawa mo ng pinakamabuti, pero may sinasabi pa tao. Pero pag gawin natin sa Diyos, ginawa mo ang pinakamabuti na paglilingkod. Sigurado yan, bawat gawa ng tao, nakarecord yan. Nakarecord yan. Bawat ginagawa mo ng tao sa lupa, mga kapatid, linggo-linggo may bisita ka. May dinadala kang bisita, dinadala mo yung kumari mo, dinadala yung kumpare mo, dinadala yung kapitbahay mo, na lasinggero,
na bago dahil sa iyo, aba, malaki ang putong mo sa Panginoon. Mga kapatid, bakit? Ikaw ang ginamit at kinasangkapan ng Panginoon na mabago ang buhay ni Juan de la Cruz. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi, mapaglingkod sa Panginoon. Tingnan mo yan si halimbawa si Josue. Si Josue para itong politiko. Nagtalumpati si Josue sa kanyang mga kababayan. Sabi ni Josue, sa araw na ito, mga kababayan ko, piliin niyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Oh, piliin niyo kung sino paglilingkuran niyo. Pero, sabi ni Propeta Josue, kami, kagasan akong pamilya, sa Ginoo kami magaserbi. Silipin mo yan. Alam nyo ang tao, may mga kanya-kanyang pinaglilingkuran. Sis, Brad, samba muna kayo. Ay, pahisyak na, marami kanyang labahan. Magagalit si Mrs. pag hindi ako lumabas. O mga kapatid, di ba ganyan ang tao? Mga kapatid, may kanya-kanyang pinaglilingkuran, pero pag ang Diyos sinuuna mo pinaglingkuran, idaragdag na lang yung mga pangailangan natin. Pag inuuna mo ang Panginoon, ang mga pangailangan natin, idudugang na lang. Yan ang sabi sa Mateo, baga, mga kapatid. Kaya mapaglingkod, kaya ano pa dapat himulang tao pagpasok ng bagong taon, maging mananamba tayo sa Panginoon. Sabi rito na dapat dumarating ang oras na ngayon nga sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na mananamba sa Kanya. Anong sabi? Dumarating ang oras at ngayon nga sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kaya ito pa mga kapatid, sa taong ito, maging mananamba tayo sa Diyos. Lord. Alam mo, pag ang tao ay mananamba, sigurado, preparado yan. Lalo yung pagdating ni Kristo, kailangan maging preparado tayo. Ay mananamba ka sa Diyos. Sigurado yan, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kasi sa pagdating ni Kristo, may mga maiiwan. Gusto ba natin maiwan, mga kapatid? Ay gusto natin makasama? Diba, mahirap yung maiwan. Oo, mahirap maiwan. Mga kapatid, pero, mga kapatid, ang makakasama, sabi sa Tesalonica, sasalubong sa Panginoon. Isipin mo yung sasalubong. Tara, punta tayo Masbate. Meron tayong sasalubungin. Sino? Si Pastor Baga darating. O, di ba? Ay, ang Panginoon, mga kapatid, darating. Sasalubong tayo. Saan tayo sasalubong? Sa hangin. O basahin natin, sa hangin tayo sasalubong. Alam mo, napakagandang talatang ito. Isipin mo, sa hangin. Paano daw sasalubungin natin ang Panginoon? Sa hangin. Ayan sabi, sa hangin tayo sasalubong. Mga kapatid, hindi mahirap sa Diyos yun, mga kapatid. Kaya sabi nito, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ang unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo na bubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Isipin mo yung sasalubong tayo sa hangin. Hangin pa po eh. Sa hangin, Hangin sasalubong. nila namutang. Ito mga kapatid, sasalubong tayo sa hangin, no? Sa alapaap. Sa alapaap, hangin yan mga kapatid. Sasalubong tayo. Eh may pakpak tayo, pastor. Eh wala sinabi may pakpak, basta sasalubong tayo. Sa gahom, sang Ginoo. Sa gahom ng Diyos. Kung may sinabi ito may pakpak, ay may pakpak tayo. Sasalubong tayo.
Sa ano yan? Sa power, sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa taong ito mga kapatid, mapaglingkod tayo sa Panginoon. Anong paglilingkod? Maging mananamba tayo sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano pa mga kapatid? Ang panghuli. Yan, panghuli na tayo. Ano ang dapat himuon sa tao sa pagsulod sa bagong tuig? Maging mabunga. Maging mabunga. Alam niyo, yung bunga hinahanap ng Diyos sa atin. Basahin natin. Sa aklat ng Juan, sa 15 ang talatang 16. O ito, basahin natin. Purihin ng Panginoon, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayo'y inihalal upang kayo'y magsiyaon at masipagbunga. At upang manatili ang iyong bunga. Upang anuman ang iyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Ano pang dapat gawin ng tao? Pagpasok ng taong ito, maging mabunga. Diba yung mga magsasaka, sana maayong harvest kuya na ito eh. Di ba? Kaya ang ginagawa, ang pinakamahirap na trabaho ang maguma. Eh bakit? Ang primero, haras. Haras yan na nga ni, parang sabi nga ni, kuha na yan na, iba nang baga, wala nang orado. Talagang baga na lang inaano mga kapatid. Pero ang tama talaga, haras muna. Haras. Pagkatapos haras, susunugin mo na yan. Tapos arado. Pagkatapos arado, masabog ka. Pagkatapos sabog, bubulutin. Pagkatapos bunot, itatanim. Ay, grabe na proseso, di ba? Pagkatapos tanim, papatubigan. Bubunahan. Alam nyo, ganyan sa mga mananampalataya. Kaya ang pastor, grabe ang pagiging pastor. Parang ano tayo, para tayong palay na itinanim. Aalagaan, pagkat tanim, aalagaan, papatubigan. Ay kung may maraming pang kuhol, yung itinanim mo, kakainin ng kuhol, piste yan. Ay grabe mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya sabi, mapagbantay. Ang iyo kalaban, yawa. Ang jablo. Ay grabe mga kapatid. Kaya sabi nila yung mga kuhol, mga pistiyan, sa palayan. Isipin mo yan. Ano pa? Yung mga daga. Pisti sa palayan. Sa mga anak ng Diyos, may mga ano yan. May mga pisti. Diyos rin. Kaya mga kapatid, grabe ang papel ng pastor. Kaya ang payo ng Panginoon, manalangin lagi. Mag-pray. Bago kumain, mag-pray muna. May mga tao kasi pagkain ng parang baboy bagay, yung baboy, pagkaw, siguro hakpak tayo. Pero maganda may pray muna bago kumain. Ano pa? Kung bago matulog, mga kapatid, humingi kayo ng panalangin. Lord, bigyan mo akong magandang panaginip. No, sigurado yan mga kapatid. O, sa mga dalaga, kung gusto niyo magtrato, mag-pray kayo. Lord, bigyan mo akong mabait na katrato. O, totoo yan. Ipinagpipray yan. Totoo yan mga kapatid. Ipinagpipray. Ang dalawang mag-asawa, ipag-pray mo yung magiging anak nyo. Alam niyo, itong anak ko, nagtatakak itong anak ko, yung bunso ko. Napakatalinong bata niya. Mag-aapat na taon pa lang yan. Maglilima. Ha? 5 na. Pero mga kapatid, nagtataka ako niyan sa mga anak ko na yan. Sabi nila, pag nagsalita, parang matanda. Kaya pag nagsalita yan, ano yan, mga kapatid, parang matanda.
Kaya ano yan, ipag-pray mo. Basta hiningi mo sa Diyos, ibibigay sa iyo yan. Oo, mga kapatid. Lalo pang ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Oo, mga kapatid. Pero mapagpantay ka lang. Lalo yung pagsasalita pala, dapat ingatan natin yan. Grabe pala yan. Karanasan ko yun, mga kapatid. Yung pagsasalita. Gawin ko nga sa iyo yan. Sabi ng Panginoon. Kasi sa salita natin, kaya masabi sa pagsasalita, maingat. Pero mga kapatid, bakit mo sinasabi? Laman ng puso mo yan. Laman ng puso mo yan. Kaya, mga kapatid, doon, ang Diyos talaga sumusubok yan. Sabi ni Pastor Dani, sumusubok talaga. Oo. Kaya susukatin ka talaga ng Panginoon, susubukin ka talaga. Kaya mga kapatid, ano pang inaasahan ng Diyos sa atin sa taong ito? Maging mabunga. Mabunga ang ating paglilingkod. Alam niyo, ang isang bunga, ang isa sa bunga na ipinapakita ng Biblia, ito, basahin ko sa inyo. Ang isa sa bunga na gusto ng Diyos sa Hebreo, ito, 13, talatang 15. Ito, mga kapatid. Ng mga big. Racing, ito, sinasabi ng banal na kasulatan. Babasahin ko sa inyo. Sa pamagitan nga niya, ay maghandog tayo palagi ng mga hain, pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag sa kanyang pangalan. Ang isa pala sa bunga, kasi yung praise the Lord ba, kapatid, mahirap ano yan? Mahirap banggitin yan. Hindi kaya ano yan, hindi kaya sabihin ng sanlibutan yan. Yung tao na hindi naglilingkod sa Diyos, mahirap sabihin yan, yung praise the Lord. Yung amen, mahirapan sila yan. Sino lang ang makagagawa dyan ang makapagsasabi? Yan may mga bunga, tayo. Bunga pala yan, yung pagsabing praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Lord. Amen. Mga bunga pala yan, mga kapatid. Kaya, ano pang inaasahan, hinahanap ng Diyos sa atin sa taong ito? Maging mabunga tayo. Yung nakikita mo na mga kapitbahay mo, mga kapatid, patutuhanan mo. Pagdiri mo na kaya, tiyagaan mo muna. Pagdiri talaga, hayaan mo. Kung hindi, tiyagaan mo muna. Kung hindi talaga, hayaan mo. Bakit? Maraming mga tupa, maraming tupa ang Diyos na wala sa pulungan ito. Kailangan sila hanapin, dalhin dito. Sabi sa Juan 15, talatang 16. Yes, Disay. O 16 ng Juan. Kaya, tayo talaga ang inaasahan ng Panginoon para sa mga taong pasaway dito sa mundo. Tayo talaga ang inaasahan ng Panginoon sa mga taong pasaway ng sanlibutan. Isipin mo yan. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi, mga kapatid, magsipagbunga. Yan. Masipagbunga tayo. Ang isa, bumunga ng 5. Isipin mo yan. Yung madala mo yung 5 mong apo, aba, yung 5 mong pamangkin, madala mo yan. Putong mo sa Panginoon yan. Oo. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, yan ang dapat himuon ng tao sa taong ito. Mga kapatid, ang una, mapagawa ng mabuti. Pangalawa, mapagpasalamat sa Diyos. Pangatlo, magbagong buhay. Tunay talaga na pagbabago. Ang pang-apat, mapaglingkod sa Diyos. Ang panlima, maging mabunga. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa mga mensahe na aming napag-aralan na rin. Akayin mo kami sa
aming narinig na pakinggan. Salamat sa taong ito napapasok. Gawin mo kaning mabunga ang aming paglilingkod. Pagpalain mo ang gawain mo sa dakong ito sa pamumuno ng iyong kalingkod. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.